Sinalakay ng mga operatiba ng NBI ang isang shabu laboratory o gawaan ng mga illegal na droga sa isang condominium sa Bonifacio Global City. Nasa batang kilo-kilong shabu, cocaine at ecstasy na milyon-milyong pisong halaga. Arestado rin ang dalawang Filipino-Canadian. Mula sa Taguig City, may ulat on the spot si John Consulta. John? Pia, pasado alas 12 ng madaling araw kanina nang mapasok ng mga tauhan ng NBI ang isang shabu lab sa isa sa mga exclusive condominium sa Bonifacio Global City. Nang mapasok ng mga operatiba ang shabu lab sa ikatlong palapag ng parking space ng condominium building, agad pinadapat pinosasan ang dalawang suspect na parehong Phil-Canadian. Sa loob ng shabu lab, agad tumambad ang kilo-kilong shabu, cocaine at napakaraming ecstasy tablet na may street value ng milyong-milyong piso. Bukod sa gas mask, drying station at compressor para sa droga, na-recover din ng NBI ang isang replicating machine ng mga ATM at credit cards. Tumanggi magbigay ng pahiyaga ang mga suspect. Ayon kay Deputy Director Ruel Lasala, galing sa Mexico ang mga droga na pinupusit sa pamamagitan ng mga espesyal na selyadong kitchenware. Bukod sa pagbebenta sa mga parokyano sa mga Class A market dito sa Metro Manila, nagbebenta din daw ang sindikato sa ibang kalapit na bansa dito sa Southeast Asia. Nadiskubre ng agent on case na si Agent Joel Otic ang modus ng sindikato, ang pagkatangkang makapagtayo ng shabu hub, ang Canadian drug ring dito sa bansa, at pagtak presyo na presyohan na ibinebentang shabu at ibang droga. Ayon kay Agent Otic, ang isang kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 3 milyong piso, ibinebenta lamang ng International Drug Syndicate ng kalahating milyong piso. Ayon kay NBI OIC Attorney Luigi De Lemos, akin nila ngayong matukoy ang iba pang mga sangkot sa operasyon ng sindikato at malantad kung paano nakakalusot sa mga X-ray scanner units at iba pang mga security measures ng entry points sa bansa. May koneksyon sa ibang foreign drug groups dahil ito ay mga Canadian nationals. Merong Canadian Iranian na nakuha naman natin sa isang area. Ang mga drug syndicate naman, tinitingnan ng mga opportunities eh. So probably they are trying itong country natin, but baka mabibigo sila dahil nahuhuli naman natin sila dito. We have all the capabilities para pigilin itong drug syndicates na ito. Sa ngayon, PI, tuloy-tuloy ang magiging follow-up operation daw ng NBI laban sa iba pa mga miyembro ng naturang sindikato. PI. John, so meron ba itong kinalaman or may kaugnayan ba ito doon sa yung Mexican drug cartel na natimbog kamakailan sa Batangas? Alam mo, Pia, yan ang isa sa mga nais tukuyin ng NBI kung meron nga silang links dito sa Mexican drug cartel. Ang kumpirmado, Pia, ayon kay Attorney Lasala, ay sigurado meron silang kaugnayan nga sa iba't ibang mga sindikato na international, hindi lamang dito sa Mexican drug cartel kundi sa iba pang mga grupo. Pero ang isang bagay na hakbang na kanilang sinasagawa ngayon para makumpirma ito ay hawak na nila, Pia, ang mga cellphone units ng lahat ng mga arestadong member ng sindikato at sumasailalim ito ngayon sa eksaminasyon para makita ron kung sino ang kanilang mga naging kausap at ang kanilang mga naging kateks para sa kanilang mga isinasagawang transaksyon dito sa bansa, Pia. Kanina, John, sabi ng NBI na target nilang sugpuin yung buong sindikato. May ideya na ba sila kung gaano kalawak or gaano kalaki ang sindikato or ilan pa ba yung pinaghahanap nila? Alam mo, Pia, paniwala ng NBI na pilay nila ng gusto itong Canadian, bagong diskubring Canadian drug syndicate na ito, Pia, dahil wala pa raw isang taon itong namamalagi dito sa bansa. At sa pagkataya ng NBI, Pia, ay marami na sa kanilang mga membro. Kasi kanina, Pia, hindi lang ito ang naging pagsalaki ng NBI, simultaneous ang naging paglusob sa 5 units na pinaniniwala ang mga miyembro nga nitong drug syndicate na galing sa Canada. At inaasahan nila, Pia, na sa kanilang isasagawang patuloy na investigasyon ay mahuhuli rin nila ang iba pang miyembro ng naturang sindikato, Pia. Maraming salamat, John Consulta.